Nagkaaregluhan na po ang mga nahuli cam na nanira at nagkalat sa nirentahan nilang resort sa Laguna at ang may-ari nito. Pero ang ilan sa mga sangkot, tinanggal daw sa kanilang mga trabaho. Yan ang pag-uusapan kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Good morning din sa'yo, Ivan. Good morning po sa lahat na nanonood po sa atin. Attorney, kung hindi umabot sa areglo, ano ba yung posibleng kaharaping kaso ng mga nanirang guest sa resort na ito? Well, actually, malicious mischief sa ilalim ng Article 327 hanggang 329 ng Revised Penal Code. Cute lang pakinggan, malicious mischief, di ba? Pero krimen pa rin at pinarurusahan nito ang lahat ng mga instances na merong naninira ng property ng ibang tao nang wala lang, di ba? Wala lang, whether nang iinis o naiinis sa kapitbahay o wala lang magawang matino or Nalasing under lang. the influence, di ba? Eh, malamang sakop ito ng malicious mischief. Huwag lang ito sakop ng ibang krimen. Kasi kung sinusunog nyo na ang bahay ng kapitbahay ninyo na matagal nyo nang kinaiinisan, hindi na ito malicious mischief, arson na yan at mas matindi ang penalty dito. But usually yung mga ganyang damage to property, usually malicious mischief ang tawag. Pero nagkaareglo na daw, Attorney. So, ibig sabihin, nagkaroon ng kabayaran. Ibig bang sabihin ito, yung pagbayad, yun na yung, yung pinaka-settlement. Wala na tayong kaso. Kumbaga, gano'n na. Well, ganun na nga, no? Usually, yung pag sinabing compromise agreement, dapat kasama na dito ang bayaran o ang civil liability na kasama yung pagbayad para dun sa danyos o damages na makukuha sana kung natuloy ang kaso, di ba? So, dalawang klase usually ang compromise agreement o ang areglo. Yung isa yung judicial na meron ng pending na kaso, pero nag-usap na ang mga partido para tigilan na ang kasong to dahil alam naman natin, mahal, stressful at malamang matagal ang kaso. Kaya kuminsan iniisip ng mga partido na mag-settle na lamang para matapos na at areglohin na lamang. Meron ding tinatawag na extrajudicial na compromise agreement o yung areglo na ginagawa para wala ng kasuhan na umabot pa sa korte. I suppose katulad dito. Usually, ang talagang pinag-uusapan at inaareglo ay yung pagbayad nung tinatawag nating civil liability. At sa mga kasong katulad dito, palagay ko ang unang babayaran ay yung cost ng nasirang gamit. At saka parang ang alam ko, they had to drain the pool, di ba? Yung cost pa lang ng tubig, napalaki na. Kung dadagdagan pa nila para hindi na matuloy ang kaso, para mabayaran yung extra effort, sakit ng ulo, yung mga nawalang, I'm sure merong mga reservation na hindi nila nagampanan kasi kailangan Lilinisin nilang muna. linisin at ayusin. So, depende na yan sa usapan nila. Pero attorney, natanggal daw sa trabaho yung ilan sa mga gumawa nito eh. Ano naman ang kinalaman ng insidente doon sa pagkakatanggal sa trabaho? Yun yung medyo palaisipan, di ba? Kasi yung mga tungkol sa pagtanggal sa trabaho, hindi natin yan mahuhusgahan. In this particular case, dahil kulang tayo sa information. Pero ang usual rule, pwede lang matanggal ang mga empleyado ayon sa mga just and authorized causes na pwede sa ilalim ng labor code natin. Ibig sabihin, hindi basta-basta matatanggalan ng mga trabaho mga regular employee. So ano ba usually ang mga grounds para matanggalan ng trabaho? Ayon sa Article 282 ng Labor Code, ito usually mga sumusunod. Serious misconduct or willful disobedience by employee. Pero ito, usually connected dun sa trabaho, di ba? So kung medyo, kunwari nasa resort, bakit kaya unless company outing, at least may Or maybe connection. company time. Or company Oras time, para di ng ba? trabaho, nandun ka sa resort. Or nandun sila kasi may a-attendan. So kailangan natin malaman, di ba? Gross and habitual neglect of duties, yung panloloko or fraud o willful breach of trust, yung trust na yan, di ba? Pwede rin. Paggawa ng krimen laban sa employer or sa pamilya nito at mga similar causes. So actually, hindi natin nga alam kung bakit natanggal sa trabaho ang mga nanira sa resort na to, ang mga, of course, yung mga opinion natin dito, di ba? They're in general, hindi po specific para sa kasong to kasi meron pang ibang mga posibleng facts at information na hindi natin alam na baka related kung bakit nga nagkaganon. So in general lang ang ating binibigay na information for today. Pero ano pa man, may kapupulutang aral ang insidenteng ito. Oo. Pero Pag yan, di nag-enjoy, ba? Huwag pwede naman mag-enjoy ng- manira. Di ba? Bakit? Lalo na ngayong weekend, marami talagang pupunta sa mga resort. Yung alak sa Sigmura lang, wag dito, ha? Magtira ng Ay, pang-uwi. take it from? Ay, hindi, Ivan. narinig ko lang din. Correct, oo. Attorney Gabby, thank you very much. Happy weekend! Happy weekend and keep safe.